Kinsa man? Ano po na nata? Ano po na Isa yung pangalan. ang pagpadadal ni ma'am, si Gordito sa Pisas. Oo, ano po na kinsa man? Kumag di ba kumag ako ni Pisas ito right bali kumag pinabit ko yung ganon. Ang ako, gusto ko mo ba, kung kinsa ang nagpadalaan na nakusipito. Eh, dapat na Si Kumag, si Isa. Atty. Linden Alvarado. Attorney Linden Alvarado. Ang ito atin yung binita yung matawag na. Ano yung lahat? Wala Balik ako tawag. Balik ko sila. Salamat ma'am. Salamat, salamat. Mga kaisulan mo lang ito nakita kung aktual na pagserve ng sanswaran sa mga operatiba na kapulisan dito sa kampo ni Dato Adlaw o ni Bai Lourdes Infante dito sa Federal Tribal Government of the Philippines. Mo na kini ang aktual mga kasama ang paglusob sa ato ang mga kapulisan o gipahapa tanan ang mga anaa sa sulod. Mo ni atong mga nakita kuman mga kaidol. Grabe, kadaghang patay. Bata rin din sa sulod. Bata rin eh. Bata ra. Huwag ako. Dili. Dili. What is this? Idakot ka mo sa salaot sa usurpation of authority. Nag-i-issue kiniliya ni acting presiding judge Judge Chua. So kamong tanan aduna mo'y katungod sa pagpakahilom, aduna mo'y katungod na muhanap ug tulingon ninyong abogado, ug aduna sa mo'y katungod nga kung wala mo dili mo makaapod sa usa ka abogado, ang gobyerno mo'y muhatag diha sa ninyo. Nasabtan ba ninyo ang tanan ninyong mga katungod? Pastor.
Good morning. Basahan mo mga yan. Namo, dagpo na mo, kay naa mo warrant of arrest for usurpation of authority under Article 177 of the RPC. Kunya ikaw, Madam Bay Lourdes, naapod ka another warrant for unjust vexation. Itong unjust vexation and yung usurpation of authority, tag-issue ni Acting Presiding Judge Maureen Chua. So, aduna mo, makahibalong aduna kay katungod sa pagpakahilom, ang imong pamahayag mahimong gamiton pabor o bato kanimo sa bisan diin nga hukuman. Ikaw adunay katungod sa pagpili sa usa ka kakaligan o independenteng abogado ug kung di ka makasarang sa pagbayad, ang ganamhanan mo katag niini nga libre para mo tabang kanimo. Nga kasabot pa tanan. Mutabang! Gitakot ka, mutabang! Nakasabot siguro ma'am sa Bisaya no. O, sige ma'am. Wala mo abogado! Okay, atong nga mga inabi si Senator Pangkat, sir. Dato adlaw po, dato Dato adlaw. Adlaw. Sa may inyong katuyuan ni sir na niyama ka mo diri sa lugar, diri sa siyudad ng Surigao. Katuyuan? Oo. Ancestralan man eh. Oh. Oo. Kaming tribo ang rightful owner sa ancestralan. Kay mao ni ang atong Federal Tribal Government of the Philippines Indigenous Peoples Embassy sa Custom and Tradition. So, ang bali, ang nakuha nila yung mga mulukyo din sa ato sa Surigao del Norte, Surigao City. Bali, nahimo rin noon nini sila ng mga squatters o ano ba? Dili squatter. Ako naman. Dili squatter. Kaya na nagiyangan nila yung mga kuwan mangkaha. Bali, iniya, ancestral, Ancestralan. Oo. Para ma-address oo. ang atong kaangayan, kalinaw, o kaluwasan sa ancestralan. Kay wala pang Republic of the Philippines, ang mga dato ba ina ang decision maker sa ancestralan para sa kalinaw o kaangayan. So, bali, yung katagasunod na batas ini. Yes, batas sa Diyos. Republic Act 8371, April of 1997, divine customary law since time immemorial na anberta sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines para ma-address ang atong kaluwasan material and spiritual. So, gaya na sir, nakugang ang mga tao na binato na mga negosyante. Sana na may naitabo dito sa Muragatagol mo dito sa Chikwan. Opo. Tagol mo dito sa Chikwan. Kay lagi. Pinag-exulti ang ipinag-exulti. So, itugtan mo. O siyempre, wala may jurisdiction ng police sa ancestralan. Mag-assist lang sila. Tapos, ang kuha na yung sa may nakugang masaban mga tao dito kaya bumigyan talaga dyan ng mga dato mga tindahan na panlakan daw. Pero nakita sa nako na usap. Pero kay naman na napaglakan man din sila. Napaglakan sila tungkol kay wala sila mo-comply sa legality under management sa Federal Tribal Government of the Philippines. Nga gi-inform sila tulo ka bisis para mo-comply sila sa legal sa under management sa Federal sa right to owner sa ancestralan. So karon, kay wala man sila mo-comply sa tulo ka bisis, nahimo na mo ang pagpamadlag. So, agis na kamo naman lang siya dyan yung mga kaglawang pa warning or padala pa kamo ng paibalo sa ilan. Katong endorsement letter, to inform sa ila tulo ka bisis. Tulo ka bisis. Opo. So, sa tulo ka bisis, why inaction? Wala. Why natagaguan sa inyo? Reply man lamang. Wala. So, mo daw nakagimo nila na sinabi nila kuha pag-kuhan madlag. Yes. So, hamot pa ba ng mga establishment diri sa Surigao na ano niyong plano na inyong panlakan? Pamahimong dagan-dagan pa yun, kung dili sila mo-comply sa pre-rayo and informed consent o LOC, Land Occupancy Certificate, under management sa Federal Tribal Government of the Philippines. Pero kung musunod sila sa pamalaot sa Diyos, comply sila sa legal under management sa Federal, pamahimong wala na yung atong pagkapadlakan kay i-comply naman para sa kamay. So, about siya sa ano, mga kuhan nila pamalaot sa pang-gobyerno, no, bali, no respeto gyapon mo. Natural. Nirespeto na daan kita sunod sa 50 katuig. Ang atong pag-respeto sa civil government. So karon, kaya tapos naman ang ilang 50 years, under 01 Dashboard Protocol 7160, so ato na ang administrasyon, Rizal administrasyon. So, mao nang ato na ang desisyon, mag-assist na lang sila nato. Mao nang ang atong ipangayon diri, na mo respeto sa sila ka nato. Kaya respeto mo sila, kita sa ila, sunod sa 50 ka
ka adlaw sir direct medyo bali misyon. Dili kong pila ka adlaw, ni ami din ni permanente kay embassy ni. Oo. Gobyerno man ni sa tribo. Kana sila mga empleyado lang sa gobyerno, mag-assist sa matuod ng pang-gobyerno. Oo. Okay, ang ilang balaod inconsistent to Republic Act 371 April 1997 na supersede na repeal na sa batas sa Divine Customary. So bali ang ato pamalaot sa panggobyerno bali uman ato bali ang kuan na lamang ato bali dili masunod ang bali ang mga kuan pamalaot nato sa panggobyerno gadon. Di ba kasi sila mag-assist? Mag-assist Kaya sila. mo nakasaad sa Philippines Constitution. Oh. Any branches of civil government will only assist, protect, promote the rights of indigenous cultural communities, indigenous peoples. Mag-assist sila, dili sila pwede mo-intervene. Kaya na illegal intervention sila sa jurisdiction sa ancestral land by law for foreign law versus divine customary. So, access sa infra is a criminal, unimpeachable, perpetual disqualification to any government position, president down to barangay. Sa abogado, disbarment for ignorance of the law excuses no one if no one is above the law. Sir, ay ito tagapat sa ng mga establishmento nag-apply bang mangyapon? Ilan na ng problema, basta matapos na ang among trabaho. Kaya dili na kami ang ilang kalaban, ang balakot na. Balaod sa angin, tubig, lupa o kalayo, nga naa nato individual. Ang angin atong ginawa, tubig na tubig atong lawas, lupa na gikan sa lupa, nag-apak sa lupa, kalayo kainit sa atong lawas, kung atong gigamit para sa atong pagkaon. Mao nagdala sa balaod, kung magpadayon ang tao sa pagkinig sa injustices, ang resulta is spiritual arrest. Mamatay siya, lamunon siya ng lupa. Sir, pag oras na mag-file sila ng kaso, batok sa ido kay ilang ido gipadlakan ang ila establishmento, laya sila maka-operate na sakto sa ila oras o may ido mga action ini. Mas maayo kung mupayag sila ng kaso para nilang magpamatutan nga wala sila rights sa ancestralan. Illegal sila nga nagbarog sila negosyo, wala sila legality under management sa Federal Tribal Government of the Philippines sa right to own sa ancestralan. So kung sinundan kay nagpadlakan ido tapos sila taga-brihan, dahil Diyos sa plano na mo file sa mga kaso sa ila. Oo. May kaso sila. So kung may i-file ido na kaso sa ila. Trespassing sa ancestralan. Bakit ang police intervention, illegal intervention? Kay dili pag-assist ang ilang katuyuan. Nag-discriminate sila kay na utang ka barikid para dugang pagkitong sa mga tao, ilang magikuha. So, nakita nato karon nga ang atong mga kapulisan ay mong rebeldes, pabalik mo natong nasod. Sa imbis nga kalinaw natong katuyuan, ilanta natong balaw sa dos ilang ikuha para dili ma-ibaluan sa mga katawan. Oo, illegal ang ilang activities karon kay wala sila pag-comply sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines sa right to own sa ancestral. Paano lang sir, hindi na mensahe na lang sa tanan mga suligaw kay para ipaisap sila. So, ang akong mensahe sa tanan mga Surigao, sa Tinis Surigao, ulang na sa Tibok Pilipinas. So, dili ng Tibok Pilipinas, di po kalimutan na sundo nato ang Diyos nun na pamalaod din naon ang Republic Act 371 April of 1997, Divine Customary Law. Since time immemorial na andun na sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines para na ma-address ang atong dalawasan material spiritual na magkamot na kalina pa nag-iusa kung matuod na kausaban sa atong nasyon Pilipinas kung ato kining i-implement kung continue kay ang presidente walay katulong sa pag-implement pag-assist lamang kung atong implement para ma-assist kita sa national tulukan. Daghang salamat. God is justice. Also known as Tato Adlaw, for the crime of usurpation of authority. Under Article 177 of the revised Code, a warrant issued by Honorable Judge Juan, acting presiding judge of the Municipal Trial Court in Branch 2, Surigao City, was lawfully served today, February 20, 2025 at around 6 in the morning in Purok 5, Barangay Sabang, Surigao City. This joint police operation was conducted through the collaborative efforts of Surigao del Norte Police Office, Provincial Police Office,
the Criminal Investigation and Detection Group of the CIDG, RFU 13, and the PNP Special Action Force, the Surigao City Police Station, the 1st and 2nd Provincial Mobile Force Command, and the City Traffic and Management Office, the Integrity Monitoring and Enforcement Group of the Mindanao Field Unit, Office 13, and the City Social Welfare and Development Office. Their coordination and their dedication ensured that the operation was carried out safely and efficiently without commotion. As a result, 21 individuals were arrested and they are now under police custody, while there were additional 9 minors, 1 senior citizen, and 2 breastfeeding mothers were placed under the care of the CSWDO and now under medical checkup for appropriate assistance. Each accused was informed that the nature of their arrest were informed with their constitutional rights and the anti-torture warning in a language they fully understood. This operation is a testament to our firm and stand against unlawful activities that mislead or endanger our citizens. Surigao City will not tolerate any acts of deception, abuse of authority, or illegal activities that threaten public order and safety. We are committed for upholding justice, protecting our communities, and ensuring that the rule of law prevails. We appreciate and congratulate the hard work of our law enforcement agencies and the cooperation of the community for ensuring a peaceful and just society. Mutabang? Ginakot na, mutabang? Kaya mga abogado. Kaya sa mga ninyo, inconsistent ang lahat ng batas. Bigyan ko kami ng abogado para makapag. Madagdagan nyo, mag-share ko kayo. Wrong one. Lalo to. Jabo. Ikaw din, kami na ako, Aguilar. Sabi na mo. May jabo. Eso yung siguro na nagkatuloy. Hindi niyo magawa din ganito. Due process. Sira ulo. Nakita mo, sa salatot ay conviction of authority. Nag-issue pinilihan ni acting presiding judge, Judge Chua. So kamong tanan, ano namin katungod sa pagpapahilom, ano namin katungod, kumuhanap, tutulingon din yung abogado.